Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 7, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 13 to 23. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng kasera ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya muli sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapamnanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag sanang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ito rin marahil yung tinatanong sa atin ni Jesus ngayon. Kayo, sino ako para sa inyo? Ito ay isang personal na tanong. Isang tanong na hindi hinahanap ang tamang sagot sa libro, kundi nanggagaling sa puso. At dito, nagsalita si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Isang tugon na hindi galing sa katalinuhan ng tao, kundi inihayag ng Diyos mismo sa kanya. Kaya't pinuri niya si Pedro. At sabi ni Jesus sa kanya, sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Pinaliwanag din ni Jesus na yung sagot na ito ay hindi inihayag sa lahat, kundi sa kanya. Pero nakapagtataka, ilang sandali lang, nang marinig ni Pedro ang tungkol sa daranasin ni Jesus na pagdurusa at kamatayan, agad siyang tumutol. Ano ang sabi niya? Nako, Panginoon, huwag na maitulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Kaya naman, sabi sa kanya ni Jesus ay ito, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Marami sa atin ang kagaya ni Pedro. Kilala si Jesus. Alam natin ang kanyang kabutihan, kanyang mga himala at mga kahangahangang gawa. Lalong-lalo na kapag tayo ay nasa high spirit, inspired tayo, masaya, panatag, mabilis nating masabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pero kung minsan nakakalimutan natin itong pagkakakilala natin sa Kanya kapag dumarating na ang sakripisyo, ang paghihirap, ang pagsubok,
ang mga hindi natin inaasahan, biglang nababago ang ating tono. Gusto natin si Kristo, pero ayaw natin ng kanyang krus. Gusto natin ang Diyos na tagapagpagaling, pero hindi ang Diyos na kasama natin sa pagdurusa. We want resurrection, but we reject the way of the cross. Ganyan din si Pedro. Nung marinig niya na si Jesus ay magdurusa at mamamatay, ito yung number 1 na kagad niyang tinutulan. Sa panlabas, napakaganda ng panalangin ni Pedro. Anong sabi niya? Panginoon, huwag sanang itulot ng Diyos. Hindi dapat mangyari ito sa iyo. Diba? Parang ang husay ng panalangin, galing sa pusong may malasakit. Pero sa mata ng Diyos, ito ay isang pagsalungat sa kanyang plano. Kahit hindi nagdalawang isip si Jesus at sinabi kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Napakalalim ng tagpong ito. Ipinapakita sa atin na hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng mabait pakinggan ay laging mula sa Diyos. Minsan, ang tukso ay dumadating sa anyo ng quote and unquote concern. Oh, ito, para sa kabutihan mo lang ito. Ayaw kitang mahirapan, deserve mong maging masaya. Pero kung minsan ang mga ito'y tila taliwas sa plano ng Diyos, ito ay isang panlilin lang. Dahil sa totoo, hindi madali ang kalooban ng Diyos. Minsan masakit, minsan may kasama talagang luha, pagtitiis at walang katiyakan. Pero tandaan natin, ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi lang nasusukat sa ating pagsamba sa panahong tayo ay nagtatagumpay, kundi sa ating paninindigan sa Kanya sa panahon ng pagdurusa. Ang tanong ngayon natin sa ating sarili, kilala mo nga ba si Kristo? O pabor lang tayo sa Kanya kapag hindi natin pinapasan ang ating sariling krus? Kaya ang hamon sa atin ng Ebanghelyo for today, tanggapin natin ang kalooban ng Diyos kahit ito'y may kasamang sakripisyo. Magsimula tayo sa mga maliliit na bagay, yung pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagsasakripisyo para sa iba, yung kinakalimutan natin ating sarili sa ganung paraan na ipapahayag nga natin na kilala natin si Kristo. Sa social media, gamitin natin ito hindi lang para sa ating sarili, kundi para magpalaganap ng liwanag. Let us pray. Lord, suriin mo nga yung panalangin namin. Yung bang panalangin namin ay naayon sa iyong kalooban? O ito lang yung panalangin namin kasi gusto naming makatakas sa hirap, sa sakripisyo at sa dusa? Ngayong araw na ito, Panginoon, hayaan mo makilala ka namin sa lahat ng aming makakasalamuha. Ngayong araw na ito, Panginoon, hayaan mo makilala ka namin, maranasan ka namin, hindi dahil nabasa namin sa Bible, hindi dahil nabasa namin sa libro, kundi magkaroon kami ng personal encounter sa iyo nang makilala ka namin, nang malapitan, ng mas personal sa aming buhay. Panginoon, i-bless mo rin po yung mga nakikinig ngayong araw na ito, lalo na yung dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga terminal illnesses, sa kanilang mga sakit, yung mga nawawalan ng pag-asa, out of desperation, nawalan ng trabaho, nangangailangan ng financial blessing. Nawa, Panginoon, na sa kabila ng ganitong estado ng kanilang buhay, masabi pa rin nila, Ikaw ang Panginoon, Ikaw ang Kristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating Daily Gospel Reflection. Magkita-kita po ulit muli tayo bukas. Magkarinigan muli tayo bukas. I-share natin ito sa iba nang makilala rin nila si Kristo. Muli ako po si Brother Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.